I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Meron tayong updates, videos, mga best. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello. Di ba guys, inaabangan po natin itong paglilitis kay dating Pangulong Duterte dyan po sa ICC. Kaya lang medyo mayroong problema. Naks naman. Well, basahin pa natin para kompleto detalyado. Para tayo mag-react. Siyempre kayo mag-react din kayo sa comment section. Okay? Today is February 20, 2026. Sabi dito ng Abante, ayan. Ex-PRRD pinayagang hindi dumalo sa confirmation of charge hearing and goes. Aba, grabe. Bakit kaya? Sa tingin nyo guys, bakit kaya pinayagan siya ng ICC na hindi dumalo sa kanyang araw na pagsasalita or babasahin siya ng sakdal? Correct me if I'm wrong. Naks naman. Shout out sa inyo guys. Sabi dito mga kababayan ng Abante, ayan. Dito ng Abante, inaprobahan ng International Criminal Court, which is ang ICC, Pre-Trial Chamber. 1. Ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa kanyang confirmation of charges hearing sa susunod na linggo. Bakit kaya, no? Samantalang fit naman siya para tumayo or umupo doon sa witness stand. The chamber hereby grant the request, decides the hearing on the confirmation of charges will be held in the absence of Mr. Duterte. Nakasaan sa dokumento inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Ang naturang hearing ay nakatakda mula sa Pebrero 23. Grabe. Matatanda ang ilan sa mga binanggit na dahilan ng dating Pangulo ang hindi niya pagkilala sa jurisdiksyon ng ICC at iginiit na isa siyang Pilipinong piniwersang dalhin sa dahig Netherlands. Diba? Magaling naman kasi maggawa ng istorya ito. Saan kayo makakita na kinidnap si Digong samantalang naka-live telecast publicly? At saka isa pa, no? Nandoon yung mga sundalo, iwan ko kung ilang mga sundalo doon sangkaterba, di ba? Mga kapulisan, nandoon pa yung abogado niya, yung misis niya, si Hanilet, nandoon pa yung anak niya si Kitty. Di ba? Nandoon pa yung dating ES niya, si Miguel Dia. Saan kayo makakitang kikidnapin mo yung isang tao hayag na hayag sa publiko? Kitang-kita sa news, 'di ba? Paano niyo masasabing ganun? Kung alam ko yung pag kinidnap po yung isang tao kumbaga kinidnap po sa isang lugar na walang nakakita. Nalaman mo na lang dinala na pala sa isang malayong lugar na hindi mo alam kung saan banda. Saka may tumawag na kailangan ng pera para bawiin itong tao na ito. Kasi nga kinidnap namin. Parang ganun ang dating, 'di ba? Pero yung sa kaso ni Digong, ay nako, magaling talaga gawa ng istorya At napag-aralan naman, kumbaga napag-usapan naman dyan sa House of Committee, di ba, on Justice, itong impeachment trial ni Pangulong Marcos Jr. na kasama doon sa nireklamo nila, yung pagdala sa kanya doon sa dahig na sinasabi daw kidnap. Hindi kinaloka. Anong explain ng mga abogado doon o yung mga committee doon ng House ng Committee on Justice? Di ba sabi na legal? Kasi ang warrant of arrest ay mismo galing sa ICC. Even wala ng jurisdiction ng ICC, kanya lang ang cooperation natin is sa Interpol, hindi sa ICC. Because ICC humingi ng tulong sa Interpol, di ba? Para hulihin ito si Digong. So, ang ginawa ng Interpol, di ba, humingi ng tulong sa Pilipinas, natural. Ayun. Dahil membro tayo ng Interpol. Yun lang yun
O, paano mo sabi na kinidnap yung isang dating pangulo? Or istoryahin lang yan, hersey, 'di ba? Para sabihin sa mga tao na masama si PBBM. Sus Mariusip, marami ng gising day. Marami ng gising talaga ng mga Pilipino. Walang kidnap na nangyayari. Lalo't pa ay legal na legal, 'di ba? Wala sa katayuan ni Pangulong Marcos Jr. ang balasubas na hindi susundin kung ano ang saligang batas, lalo na sa Rome Statute na sinasabi nila. 'Di ba? Siyempre, alam ng Pangulong BBM kung anong tama at mali. Kayo naman, guys. I am Filipino citizen forcibly post into a jet and a rendition to the Hague in the Netherlands in flagrant conversation of my country's constitution of the national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the Office of the Inconvenient. The President of the Philippines with a plane especially chartered for the purpose, saad ng dating Pangulo. Ay gano'n naman talaga yun eh. Wala naman illegal doon kung hinatid siya doon. Anong illegal doon? Oh, wala naman sa saligang batas yata yan. Guys, correct me if I'm wrong. At sinabi na po yan ni Jose Castro. Diba? Oh. So, dahil dito mga kababayan, dahil dito, palagay ko, kaya siguro hindi talaga siya a-attend dyan sa witness stand or sa paglilitis sa kanya sa February 23. Baka naman ang araw na yun, yan na po ang pinakahuli. Babasahin siya ng guilty or not guilty. Oh my goodness. Siyempre pag ang hatol sa kanya guilty, paktay ka ngayon. O diretso ka sa kulungan ng ICC. Malamang baka nga yun ang dahilan baka hindi siya a-attend. Baka ang resort yun, 'di ba? Na guilty ang charge sa kanya. Oh. Nandoon kaya guys, no? Ito yung mga biktima ng mga EJK guys lumipad na po sila papuntang Dahig. Tinawag din niya ang kasinungalingan na pinangunahan niya ang isang patakaran para sa EJK na anyay paratang lang sa kanyang mga kalaban sa politika. Bakit? Noong panahon na yun wala pa naman si Pangulong Marcos Jr. Isa pa, alam po naman natin, ilang beses na po natin nabanggit dito, I'm not a lawyer guys, but syempre, I'm always, watching sa mga, mga batikan na lawyers, mga political analysts regarding this issue. So, kaya nakakuha tayo ng kunting, knowledge galing sa kanila. Diba? Ang sabi, yung kaso na yan 2017 pa sinampa na sa ICC. So ibig sabihin nung time na yun wala pa si wala pa si Pangulong Marcos Jr. So how come na ibibintang nyo sa kanya? Isinuko si Digong sa ICC. Paano yun? 'Di ba? Kaya nga kung pag-usapan mo sa korte itong issue na ito, palagay ko mga kababayan, baka pangalawang tanong pa lang or tatlo talo na itong mga Duterte sa mga ginigit nila na kinidnap, pinipilit. What? Ano sasabi? 'Di ba? Wala doon. Itong ko naman sa EJK, hindi naman siguro siya magsasampa noong 2017 kung wala silang prove na yung mga namatay noon, lalo na yung mga teenagers na wala namang kasalanan, 'di ba? At mismo si dating Police Major Espinedo, 'di ba guys, sa Quadcon, ang mga reward system na yan. Grabe matindi ang panahon ni Digong. Wala tayong alam doon, wala tayong kamuwang-muwang. Ang galing nilang gumawa ng paraan para hindi ma-spread yung mga issue na yan. Pero, sabi nga natin, walang usok na hindi umuusok. Nasisingaw, ika nga. Dumating si PBBM, yun ang nangyari. Nabunyag lahat, expose lahat ng mga issue. O, di ba?
Sabi pa dito, binanggit din niyang, I do not wish to attend a legal proceedings, that I will forget with the minutes. I am all tired and trial. I wish for this court to respect my peace inside the cell. It has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. But those that desire this fate for me should know what my heart and soul will always remain in the Philippines. Yes, because he is a Filipino and he is the former president of the Philippines. That's why former President Digong is already in the history. Diba guys? Totoo yun. As a Filipino guys, no, ako naman, I really respect this man. Kasi he was, diba? He was he was a president na binuto ng taong bayan. Kanya lang ang malaking problema sa kanyang pamumuno. In my own opinion guys, nagpabaya ito nagpabaya, maaring sa mga paligid niya sinasamantala. Kaya nga sabi ko, ito si dating Pangulong Digong, napaka-careless niya. 'Di ba? Hindi siya marunong mamuno Oh yes, sabihin natin okay siya. May mga patakaran na talagang maganda naman. Kanya lang mostly talaga as in kapalpakan Tulad na lang yung mga proyekto niya. 119 ang proyekto niya guys. 12 lang ang natapos. Yung iba sira pa. Ngayon, sino po ang sumalo? Sino ang nag-aayos? Yung mga substandard na yun, si PPM. Kasi yung mga magnanakaw nung panahon ni Duterte guys, namihasa sila. Ang akala nila kasi, makakaisa sila sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaso lang doon sila nagkamali Kasi yung mga magnanakaw ngayon na nakakulong, matagal na nilang gawa yan. Ito, example ko Si Bong Revilla, di ba guys, sangkot yan sa PDAP? Panahon ni Pinoy Bayan, correct me if I'm wrong. See? Nakalaya siya. Inulit na naman. Huwag niyo sasabihin, Marcos administration lang ang nagkakaroon ng ganyang mga, yung talamak ang pagnanakaw sa kabanang bayan. Pero, kung talagang titingnan natin, mga di ba? Kung talagang titingnan natin ang nangyayari sa panahon ni Digong, alam nyo, talagang, nakakalungkot. Ang daming mga buhay na walang due process. 'Di ba? Hindi sila nabigyan ng hustisya. Pero sa panahon ni PBBM, tingnan nyo guys, sabi ko nga, 'di ba? Ang lahat po ng nangyayari ngayon sa panahon ni PBBM, guys, nangyari yan sa mga panahon ng past admin. Minana lang po yan ni Pangulong Marcos Jr. Lagi po natin sinasabi po yan guys. 'Di ba? Minana niya lang po yan Walang nangyari sa bansa. Ang dami namang administration na nagdaan, pero nakita nyo ba may pag-asenso sa bansa? Wala. Actually, sa panahon ni Digong, talamak po ang mga kontrabando. Kumbaga, gumagalaw sila ng tahimik. Gumagawa sila ng palihim. Hindi po, siyempre natural. Hindi naman pwede isa sa publiko yun Pero look, kay Pangulong Marcos Jr. Grabe. Bilyon-bilyon milyon ang mga kontrabando ng mga nakumpiska ng ating mga autoridad, NBI, BOC, PDEA, lahat. Grabe, mga smuggle pa ng mga produkto, yung mga export ng mga yung tawag dito, yung mga karne na talaga namang, ay sus, container pa, mga isda, ay nako, antindi. Kaya minsan naisip ko, so ibig sabihin yung mga nangyayari ngayon, nangyayari din pala nung mga panahon ni Digong. So parang wala tayo nakikita ng mga nakukumpiska. Parang wala akong nakita sa news 'Di ba? Lalo ni mga drug lord na ito galing sa iba't ibang bansa. Naku putik, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo yung Bilibid guys. Ang dami doon mga foreigner. Itong isang araw pa lang ay sus, puti na naman, banyaga na naman. Hindi ko na in-upload. See? Tapos sasabihin nyo, magaling si dating Digo. Ay nako,
kung ikumpara mo si Digong tsaka si PBBM, malabo mangyari yan, guys. So, ayan, ang ating pinaka-latest updates, guys. O, ayan, hindi siya aaten sa araw na yan. Si Digong pinayagang hindi dumalo sa confirmation of charges hearing. Kasi, yan, isa sa mga nakikita ko yan, mga kababayan, is, maari sa araw na yan is, kumbaga, babasahan na siya ng kanyang pagkakasala. Yung hatol niya. Siyempre, pag ang hatol niya is, guilty, natural. 'Di ba? Mas maganda hindi na lang siya umaten para diretso na doon sa totoong kulungan. 'Di ba? Or diyan siya mag-stay. Well, wala tayong magagawa kasi batas po ang humabol, guys. Ito ay isa pang example. Tingnan nyo, yung sabongeros, panahon pa ya. Sa panahon niya pa. Ilang sabongeros? More than 30,000 na nawawala. Mayroon bang na nakulong? Wala. Pero ngayon, under investigation. Kaya nga, wait tayo sa resulta niyan. Hindi po instantly para makulong ka agad, no. Due process sa panahon ni PBBM. Yun naman talagang importante, guys. Kasi itong mastermind na si Atong Ang, tinutugis siya eh. Kaya, sa mga nagtatanong, huwag kayong mag-alala, gumagalaw ang gobyerno. Oo, even si Saldico, gumagalaw ang pamahalaan, guys. Hindi naman lahat ng galaw ipopost nila sa social media. Of course not. 'Di ba? So yun, mga kababayan, sa mga fans ni dating Pangulong Digong, ayan po ang balita ngayon. Kapapasok lang 18 minutes lang. 'Di ba? Naprobahan ng International Court ICC na hindi dadalo sa February 23 na siya po ay babasahan na. Nako po. 'Di ba? Ano man ang resulta, mga kababayan, ganun talaga. Ito pa, mga kababayan, another news updates from ICC. Ayan, sabi ng Abante. Short lang ito, guys. Ayan, goes. Just in. Sabi dito. Tinabla ng ICC pre-trial Chambers 1 ang hiling ng depensa na ma-disqualified ang mga external legal representatives ng mga biktima sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inilabas ng desisyon ngayong February 20, 2026. Ayan. You see? Ayaw nila pagtistiguan. Ibig sabihin, ayaw nila ng kampo ng Duterte. Yung depensa ay ibig sabihin, ayaw ng depensa ng Duterte na magtitistigo yung mga biktima ng mga EJK. Ayaw nila. Bakit? 'Di ba? So, ibig sabihin, totoo. Kasi ayaw nila ng depensa na magtistigo itong mga to or magsasalita. Kaya nga, tinabla sila ng ICC pre-trial Chamber 1. Sorry na lang, matutuloy ang kanilang pagsasalita. Nakaw, talaga naman. Kayo talaga. Ayan na kasi. Nung panahon pa, kayo namuno. Anong ginawa nyo? Nagpabaya kayo. Ngayon, inaanin nyo na kung ano ang nagawa nyo sa mga kapwa nyong Pilipino sa panahon na yun. Diba? Sabi ko nga, grabe naman sa mga EJK na yan, ng mga kababayan natin. Kahit sabihin mo nagkasala ang mga yan, mayroon naman po tayong batas na sinusunod Pwede mo naman po sila hulihin at ikulong ng for life in prison, 'di ba? Hindi yung parang itilin mo sila na para lang aso, 'di ba? Walang kalaban-laban. Sobrang nakakalungkot yung mga ganitong klaseng mga pamumuno Ngayon, ayan, gusto silang inihiling nila sa ICC na ma-disqualify itong mga to. Sus Mariusip, grabe naman kayo. Dyan pa lang, wala na. Tablado na si Digong. Ay nako, basta ako guys parang nakikita ko wala, matutuluyan na talaga yan. Oo, makukulong talaga yan. Malakas talaga yung yung ebidensya, mga kababayan Si na lang si Las Cañas, tsaka si Matubato, Asierto.
At saka si dating general manager ng PCSO, si Garma, nandoon sa ICC ngayon. Yun palang wala na, bagsak na si Digong. Okay, abangan po natin yan, yung February 23 na yan. Oh my goodness! So, yun, mga beswa, ano po ang masasabi nyo? Kayo na balang magkomento tungkol dito. Kaya abangan po natin ng 23. Ay mahalaga po yan dahil hustisya po yan para sa mga nabiktima ng EJK nung panahon ni Digong. So, sa tingin ko, kaya hindi siya, kaya pinagbigyan yung hiling niya na hindi siya tatayo sa harapan. Siyempre, nakakahiya naman yun. Live yun buong mundo. O, maaring ang hatol sa kanya is guilty. Wala na. Diretso na sa kulungan talaga. Sa bagay, nakakulong naman talaga siya ngayon. So, yun guys. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye and babus. God bless Philippines. Don't forget to like and follow me guys. Bye. There's more. Bye everyone.